Ito yung bagong tanim ko na avocado. Siningit ko yung papaya sa gilid niya. Ayan, oh, para hindi masyadong mainitan. Ayan, oh. Ayan, nagsunog ako ng basura. Ito yung dahon para iwas lamok. Ito naman yung bagong tanim ko na mangga. Ayan, bagong tanim lang yan na mangga. Tapos kay Mito nagtanim din ako. Ayan, kay Mito. Tapos ito yung saging na bagong tanim ko. Ano to? Yung lakatan. Lakatan na saging. Ayan, oh. Sana nga mamunga. Ayan yung niyog. Ayan, malakatan. Ito saba. Saging na saba. Ayan, oh. Saging na saba. Yung mga gabi kong tinanim, oh, buhay na. Kaya lang dahil medyo mainit, kaya hindi masyadong masigla. Pero buhay na sila. Ayan, oh. Ayan, may niyog pa diyang isa. Ito yung dahon kasi nagsunog ako dati dyan. Ayan, naapektuhan. Tapos ito, ayan, mangga. Ito yung bagong kapitbahay ko rito. Ayan. Bagong tayo lang yan. Tapos yung nasa likod niya, magandang bahay yan. Nasa Amerika daw may-ari niyan. Ayan, oh. Tapos ito, yun yung sa kaibigan ko na taga Yalong. Ayan, oh. Ayan. Up and down din. Napakalaking bahay din niya pag natapos. Ayan. Ito naman yung kapitbahay ko rin na isa. Ito. Marami ng bahay dito. Ayan, oh. Ito. Yung taga CCO. Ito naman yung 1,200 square meter dito na bagong bili. Gagawin daw yan warehouse ng bodega ng mga sabon. Ayan, dumating sila. Oh, nagsunog din. Nagsunog sila. Lilinisin daw at pababakuran. Pagpagawa daw dyan ng warehouse. Ayan, oh, warehouse ng sabon. Pagawaan daw ng sabon. 1,200 square meter yan. Malaking lote yan. Marami sila. Dumating. Puno yung L300. Ayan, oh. Naglinis. At papagawaan daw ng warehouse ng sabon daw, sabon, yun ang sabi. Yun ang balita. Sana nga totoo para magkaroon ng dito. Hanap buhay yung ibang tao. Makakatulong yan dito sa area sa mga na-residente rito. Yan yun. Itong kapitbahay ko naman na lote na ito rin ang may-ari nito, itong katabi ko na ito. Ayan, oh. Ang laki. Malaking lote rin ito. Ayan. Yun. Doon sa una-unahan na yan ang napakalaking bahay na Japayuki naman ang may-ari. Napakalaking bahay talaga niyan. 800 square meter yan. Napakalaking bahay. Ito yung bahay ko na maliit. Simple lang. Pang-amin lang naman mag-asawa ito. Kaya pinatayo lang namin ito para lang pagka medyo nai-stress ka sa Manila at maingay, dito kami pumupunta pag weekend kasama yung mga bata. Yan, no? Maliit lang ito na bahay. Kaya lang, pinilit ko talagang maliit lang na bahay para maluwang yung paligid, yung harapan, yung pagtataniman, pag-aalaga ng hayop. Pwede nga magbabuyan dito. Kambing, pwede rin dito. Manok. Pero sa ngayon, dahil lagi namang hindi rin naman lagi masikaso. Dahil busy pa rin, dahil kahit paano, nagtitinda pa rin kami. Dahil nga may estudyante pa akong isa, yung bunso. Third year college na. Siguro pagtapos nun, baka dito ko muna kami magpirmi. Dito na muna kami. Kasi mga bata, may mga kanya-kanyang mag-aasawa naman yan. Yung panganay ko may sarili naman bahay na rin. May mga nabili na rin siya. Kaya baka dito na muna kami magpirmi mag-asawa. Dito lang, baka tanim-tanim. At mag-relax kasi tayo, may tumatanda na tayo, nagkakaedad na eh. Kahit paano makatikim naman ng medyo ginhawa ng konti. Lagi na lang lagi na lang kung nasaan, kung saan sumusuot dahil nga nagtitinda para kumita. Gusto ko naman sana dahil medyo nagkakaedad na, makarelax man lang kaming mag-asawa dahil pagod na rin talaga. Kahit paano, nakatapos naman na yung dalawa. Isa na lang, third year college na. 1 taon na lang o 2 taon na lang, siguro. Karelax-relax na dito sa probinsya. Ito ay Bulacan ito. Norsagaray, Bulacan. Malapit lang, wala pang 1 oras, nasa Manila ka na. Malapit lang ito, saka hindi masyadong matraffic dito.